Kinasuhan ng tax evasion ang mga binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Batay kasi sa kanilang pamumuhay, posibleng maiba sila kita na sobra sa nabubuwisang sahod. Nakakuha naman ng GMA Integrated News Research ng kopya ng kanilang salin o tala ng kanilang mga yaman. Hinimay yan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Wala naman po akong tinatago. Yan ang sabi noon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara nang tanungin noon ukol sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at kanyang mga bank records. Pero pagsilip ng GMA Integrated News Research sa kanyang mga salin simula nang maging District Engineer noong 2019, kapansin-pansin na wala siyang idineklara kahit isang real property, kahit sarili niyang bahay at lupa. Wala ring banggit sa kanyang magagarang kotse ang dating assistant engineer na si Bryce Hernandez sa kanyang salin. Ang pinakamalaking halaga ng mga kotse na kanyang idineklara, nasa 15.87 million pesos. Malayo sa halaga ng kanyang isinukong Lamborghini Urus na nasa 30 million pesos ang halaga. Bukod pa sa isinuko niyang GMC Yukon Denali na nasa 12 million pesos ang presyo. BIR na mismo ang nagsabi, hindi tugma sa kanilang kita ang uri ng pamumuhay ng tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Kaya nga raw nila kinasuhan itong buwan ng tax evasion sina Alcantara, Hernandez at dating Assistant District Engineer JP Mendoza matapos silang magsagawa ng lifestyle check sa mga ito. Yung assets ho na nakadeklara doon, ibabangga natin doon sa buwis or sa income na dineklara nila. At kung tumutugma ba na yung kanilang buwis na ibinayad or yung income na dineclare nila, tumutugma doon sa capacity nila na mag-acquire ng assets na yon. Sa salin ni Alcantara, mula sa mahigit 6.4 million pesos noong 2019, umakyat sa 17.7 million pesos ang kanyang net worth noong 2024. Halos 176% yan na paglago ng yaman. Si Hernandez naman, mula 2019, lumobo ng mahigit 250% ang yaman nang magdeklara ng halos 28.7 million pesos na net worth noong 2023. Pero bumaba yan sa halos 8.7 million pesos noong 2024 dahil sa utang umano sa bangko na nasa 20 million pesos. Si Mendoza naman, mula mahigit 10 million pesos, lumobo ng mahigit 226% ang yaman niya nang magdeklara siya ng mahigit 33.6 million pesos na net worth. Sa sariling pag-amin ng BGC Boys, nakatanggap sila ng porsyento ng mga kickback sa mga flood control projects sa Bulacan mula sa budget insertions ng ilang mambabatas. Ang hatian ng pera, abot daw sa bilyong piso ang halaga. Kaya sabi ng isang eksperto sa public administration, kabilang sa dapat bantayan sa salin ang pagtaas ng yaman ng isang kawani ng gobyerno at kung tugma ba ito sa income niya. Ang salin nila na dineclare kahit tumaas significantly from 8 to 28 million or 8 to 18 million, parang hindi naman ganun kataas yung increase. No? But compared to yung lifestyle nila at ang dami nilang luxury vehicles, parang hindi naman equivalent yung pag-increase ng kanilang salin. Ang dami nilang luxury vehicles, lahat ba yun nakapangalan sa kanila? So, hindi siya ipapangalan lahat sa kanila. Hindi raw sapat na nag-file ng salin ang mga taga-gobyerno. Kailangan matiyak na totoo ang laman ng salin. Yung salin, hindi lang siya dapat na siya lang yung instrument against corruption. Ang kaakibat ito, yung lifestyle check, hindi ito talaga magagawa ng isang ahensya lang ng gobyerno. So, kailangan may tutulong from other agencies, may tutulong from the watchdog. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.